ng Aka at Rabe, nice name, sa MI Taft live sila. So kung halimbawa malapit ka lang sa MI Taft, alam mo na, 'di ba? Silip-silip din pag may time, 'di ba? Ayan. Denki, may kamukha kang artista si Smaglas. Wala, joke lang. Ayan. Baka sabihin nyo, Kuya Denki, alam mo, marami nag-PPM sa akin. Kuya Denki, buti hindi ka napipikon pag tinatawag kang Smaglas. Ang lupit ni Smaglas Idol ko yun Pag sinabi nyo siguro, halimbawa, Righteous One, yun, makakasaktan ako. Pero de, joke lang. Alam mo, mga idol ko yan Shoutout nga pala kay paring Smag. Ayan. Pa-shoutout sa mga taga Cebu, hello. Ayan, ang pangit ko daw. Alam mo, kaya nga ako nag-caster Yun. Ganun talaga ang buhay. Alam mo naman. Ayan. Ako po, si Alec Miss, binana naman ng rave. Pero anyway, mga kaibigan, magkano sahod ko daw sa Mineski? Meron kasi kaming non-disclosure agreement here in Mineski Corporation. We can't really disclose yung aming sweldo. Alam mo bakit? Kasi baka wala na mag-aral. Baka sabihin ko, Mami, ayoko na mag-nursing. Ayoko na mag-seaman. Mas malaki pa yung sweldo ng caster. Diba? Kaya di namin sinasabi yung sweldo namin. Diba? Kaya yun. Diba? Kaya yun. Pasensya na guys. Ayaw namin sumira ng mga pangarap ng mga magulang nyo. Ako nga mismo yung magulang ko, tagal bago natanggap yung trabaho ko. Imagine mo ba yung iba kong mga kasama dito? My goodness. Di ba? Parang napilitan na lang. Pero anyway mga kaibigan, let's go to the draft right now. Rave getting a lone druid and the vengeful spirit. So very ironic since kanina lang pinag-uusapan namin kung ano yung pwedeng kunin ng Rave. Sabi namin dito, basta lang hindi makuha ni Rappi yung lone druid niya. Kaso wala pinagbigyan Rave now obtaining one of the comfort hero ng isa sa kanilang mga players. Samantalang Action Arena is now safe and sound with a Faceless Void. Nakita naman natin yan nung laban ng Navi versus Team Empire. If you have watched that, yung mga kasama natin dyan nakipagpuyatan, kasama namin ni Boslon, ni Koya LON, nakita nila kung paano si Kapitan Jorge, kung anong ginawa niya, di ba? Ayan, sabi ko sa kanila, kamukha mo si James Reid. Sinungaling daw ako. Ayun. Shoutouts nga pala kay James Reid. Tsaka kay JD, anong pangalan niya yung babae? Jadine. Nadine, ayun. Kasi Jadine sila pag magkasama. Kasi sabi ng aking girlfriend, sila na daw talaga officially. So sabi ko, buti pa yan, alam mo. Hindi niya alam na magkakasama yun. Pero okay lang yun mga kaibigan. Ayan, gano'n talaga ang buhay. Easy lang tayo. Saka yung ano to? Yung void ni Vash, malakas. Okay, maganda mga usapan yan. Kaya nga gusto ko tong chat natin sa yung Twitch chat sa Mineski TV. Since most of the chat I've seen for other channels, mostly comprised of memes and stuff like that, spam. But right here, actual discussion is happening right now. Kaya mas gusto ko yun. But anyway, Action Arena gusto ng kulay purple. The Barney Strat is being operated right now. Faces Void, tapos Witch Doctor. Tignan natin kung anong pwedeng gawin dito. So far, Rave is just removing Nico. Hindi man lang nila ipalusot. So, iba ang disiplina talaga ng Rave. Just knowing na kailangan nila ng respect ban for them to have a higher chance of winning this match. Remember, this is game number 3. Pareho pong 1-1 ang score. Malamang, di naman mag-game 2 kung hindi 1-1. Diba? Kaya yan, bina naman dito ng Action Arena yung Batrider ni Rio, na trauma na sila ayaw nila medyo GG daw Sabi ni Aaron Klima 14, Idol Denki, babati naman, buo na gabi ko. Ayun, buo na gabi mo, congratulations. Shoutouts nga pala sa mga suki natin dyan, yung mga nanonood lagi sa atin dito. Babati naman daw sa ES Lord ng Lipa, si Joma. Nice one. 5 seconds. Smooth drag ata yun. Para kasi naglalaro lang yung camera ang gulo. Binabaan ko na ngayon actually. Mabilis lang talaga kasi Hokage ako Kaya mabilis yung galawan ng mouse ko. Kuya Denki, Japanese ba si Rio? Well, naglalaro siya sa Pilipinas. So, feeling ko Koreano siya. Hindi. Well, may lahing Hapon si Rio. Tapos, pinanganak siya sa Pilipinas. Tapos, naglaro siya, nag-bootcamp siya sa Korea. So, ano yung nationality niya? Diba? Pilipino pa rin. Yun, Taiwanese, guys. Hindi. Pero yun nga po, mga kaibigan, kumbaga, siya si Rio ang UN representative ng Team Rave. So, yun. Kumbaga, parang we can safely say na may lahing Hapon naman si Rio siya. Pwede naman maging Rio Hasegawa yan, di ba? Easy lang tayo, mga kaibigan.
Boss Denki, pabati kami mga 2K scrubs. Alam mo, yung mga 2K scrubs, makakaakyat pa kayo ng 3K. Diba? Easy lang yan. Sir Denki, paano makasali sa Mineski? Mag-apply ka. At saka nga pala, nakalimutan ko palang i-promote. Tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap namin sa mga 7K MMR Lords. Kaya kung tingin mo, kung kaya mo umakyat ng 7K MMR, makakatanggap ka ng sustento mula kay Santa Roro mismo. Diba? Akalain mo yun? Naglaro ka lang ng Dota, may pera ka pa. My goodness. Ask me how. Diba? So may dalawa na nabigyan ng sustento. So baka naman may dumagdag pa na 3, diba? Bumuo na tayo ng team. Diba? Alam na natin yan. So anyway, Gyrocopter and then Death Prophet would be banned by Rave. The next one would be Leshrac and Shadow Shaman coming in from Action Arena. Templar Assassin in the paint right now would be played by Ryo Hasegawa. Either that, no, nasa buang din ako malamang mid si TA, tapos baka Vengeful Spirit carry na naman po ito. Pero Action Arena picking my favorite hero, si Bueno Mancer. Nako po, basbasado, Beno. Tingnan natin kung ano mangyayari mga kaibigan, kung ano pwede mangyari dito. Ayun, Kuya Denki, idol kita, pakis. Nako po, baka magalit yung Denki, ang pogi mo sa ads nyo. Sa ads lang. Ayan, easy lang, easy. Anong mato? Sige, dahan-dahan niya. Pabali daw dito sa San Juan. Sabi ni Papito, siguro ang problema. Shout sa lahat. Sir Denki, pa-change naman sa Crobelus announcer. Kasi hindi ko alam kung may Crobelus announcer ako dito. Ito yung ngayong announcer. Oo nga, sige, ayusin natin. So, mamaya na pagkatapos ng draft. Salamat sa pagtuturo. At hindi ko na makalimutan. So, ayan, pabati sa GF kong si Angela Chicote na naiingayan sa'yo. Haha, sabi ni Julians. Sorry, pakisabi kay Angela Chicote. Pasensya na kung naiingayan ka. Kakalmahan ko lang. Psych! Asa ka naman? Easy ka lang, boy. Mid Venomancer can be a possibility para sa Action Arena dito. Tingnan natin kung ano pwede nilang gawin. Actually, Venomancer could be a good pick in conjunction with Faceless Void. Kasi pagkagamit mo ng Chrono, gagamitan mo kaagad ng Poison Nova, edi malutong yan. So, Naga Siren dito para sa Team Rave, okay? Can be a carry Naga, can be a support Naga. The Cywar is there. Marami silang pwedeng gawin dito, mga kaibigan. At hanggang ngayon, hindi pa rin masyadong obvious ang pwedeng gawin ng Rave dito. Kasi sabi ko nga sa inyo, medyo pihadong pwedeng mag-push sila via Naga, pwede silang mag-early farming, early ganking. With their flexible lineup in the paint right now, not to mention 3 babae. So nakakatuwa naman to. Shoutout sa mga Hokage dyan. 10 seconds remaining. Diba? Yan natin ang pwedeng mangyari. 5 seconds remaining. Ano to? Kuya Denki, is Mineski talk to TNC or other computer shop for Philippines esport improvement? That's a good question. We have the newly created PESPA, Philippine Esports Philippine Esports something letter P Association. I forgot the meaning. Being led by Mr. Jobert Yu, which is a neutral party. It is an association na acknowledge ng gobyerno natin para sa empowerment at saka sa pagpapataas ng level ng esports sa Pilipinas. It is a unison of Mineski, TNC, Pacific, and other big corporations or organizations involved in esports here in the Philippines. So, I can say na we're making a step in the right direction, copying how Korea's KESPA did it. So, it's just a matter of time before magiging legitimate ang esports sa Pilipinas. Ang ginagawa ngayon ng PESPA is helping the teams secure their visas sa mga pagsali nila sa international events. So, yung mga easy visas na a-acquire ng ating mga Pinoy teams, you can owe it to PESPA. So, shoutouts nga pala kay Kuya JB, kay Jobert Yu. Dahil kung wala ka, edi nice. Diba? So, OD Alcacid para sa Action Arena, ang favorite hero ni Lon. Nilabas na dito. Tingnan natin. Tinanggal si Omni Knight. Kasi ang combo OD Omni nakakabaliw talaga eh. So tinanggal dito si Omni si Triple H. And the next ban from Action Arena can be another support. A Dazzle would be a good removal para hindi masyadong mahirapan dito. Or maybe a silence. Hindi si Enigma. Bakit kaya? Ayaw nila ng
Wala lang, ayaw nila ng AoE dito. Kasi baka gawing setup Naga song tapos biglang black hole. So pwede yun, di ba? So yan mga kaibigan, Action Arena talaga nga naman pihadong-pihado, praktisado may tulog. Tingnan mo yung draft. OD, Void, kumbaga nanood to, naghanda to. Pero para sa akin, execution is still the name of the game. Ancient Apparition stolen by Rave can be a good pick-up mula sa Action Arena to combo in conjunction to Chronosphere and the Poison Nova. So ngayon, Apa nasa poder ng Rave can be a good combo. Song of the Siren into the Ice Blast. They can wreck the heads of Action Arena. And actually, if they would take Dazzle, it won't really matter. Since Ancient Apparitions, Ice Blast would remove, prevent regeneration or healing. 5 seconds. Ayun, sabi ni Karen ni Kay, Kuya Pogi, pabati sa BF ko na si Kevin Binala. Nanonood kami ng stream from Barcelona, Spain at Montreal, Canada. Earthshaker para sa Action Arena. Ano to, offlane? Ay, hindi. Buang din ako, may void na nga eh. So, wait! Kerry Veno. Hindi, mid Veno, OD mid. OD Alcacid sa mid. Si Bueno ang magke-carry dito. Naku, korak na ito. Boss Denki, pabati po. Birthday ko ngayon. Salamat. O nga pala, shoutout nga pala kay Arbino Agbisit, the legendary CSGO player. Birthday niya ngayon. Happy birthday sa'yo. Ate ka mo na mga kabit. Sabi ni Action Arena, naku po, ang lakas ng drop nila. Uwi na ako. Ayoko na dito. Save me. Umakit po. Pumapanik na pabalik si Fly Solo. Easy ka lang, boy. Sabi lang. Wala lang, chill lang sila dito. So anyway mga kaibigan, habang nakapause, pakilala ko muna ang ating mga players coming in from Action Arena. We have Drew Torres as the Faceless Void. This is Jonas aka JS as the Venomancer. Jed as the Outworld Devourer. Spider-Pig would be playing the Witch Doctor. And Fly Solo as the ES. So Fly Solo mga kaibigan, taking the helm of his former teammate Kiritos, trademark hero Earthshaker. Medyo cute, medyo parang astig na drama yan. Sa kabilang side ng mapa, we have Rave, Fred as the Templar Assassin. Wait! Safe lane TA! Ayan o! Mid Ryo Hasegawa as the Naga Siren. Rapi would be the Lone Druid. Derp as the Ancient Apparition. And Ninja Boogie as the Playmaker Vengeful Spirit. Tignan natin. Nakabang si Ryo Hasegawa mga kaibigan. Alam na nung bibili ng bote. May 500 dito sa bulsa. So yun ang basihan ko kung ba't ko naisip na siya ang magmi-mid. Tingnan mo naman. Lahat na ng pwedeng bilhin, binili na ni Fred eh. Oh. So safely na ito. Going in for a quick Aquila. Ring of Aquila yan. And anyway, it's actually a good move coming in from Rave. If they can make Naga fat immediately and get level 6 fast, and kumbaga mamax niya yung Riptide na lang eh. Actually, yun na lang ang logic dito eh. Pag na-max ka agad ni Naga Siren yung Riptide, it would be an easy peasy farm, especially if Rave can go for multiple stacks. Pero tignan natin mga kaibigan, Ancient Apparition is buffing everyone with the Chilling Touch. Naka-abangers ito ang buong Action Arena. Anong gagawin nila? Naku po, Tanawan, Batangas na ba ito? Iisa na ba? Fly Solo with a good box out. Huli nila. Nahuli si Ninja Boogie mga kaibigan. Jed securing the Bounty Rune, and that will be a first blood for Spider-Pig. At hindi kinuha yung Bounty Rune na binigay kay Royo syempre. So buo na ba ang bote? Abangan natin ng susunod na kabanata. 700 yan, di ba? 660 pala, sorry na. Konti na lang. Buo na, ayan. Bote na ito, ayaw pa niya bilhin. Nahiya pa ng konti. Pero JS with the mid Venomancer, safe lane OD ang gagawin nila dito. But again, with a good support rotation, ito yung tatlo. Dalawa pala, nagparami siya dito pero hindi mo matatanggal. Hindi mo madedebuff ang Venomous Gale. And now, Ryo is as good as dead. Look at that lockdown. Look at that kumbaga parang disable coverage. Literally crowd control city ang meron ng dito Action Arena. Si Ninja Boogie mo napatipi eh. Sobrang nervous. Nangyari dito sabi. Oo, wala eh. Mayday, we need support. Samantalang DP naman medyo okay lang siya dito. He can't really be locked down by Derp and company. Meron siya dito nakahandang
time walk to offset the damage being dealt by Ray. Kung sakasakali, so si Fred, sapakan daw sapakan ba? Naku po, gagamitin na ba niya? Hoy, nakalimot! Ayun, nag-heal ng konti. Nasaan dito ang kuponan ni Eugene? Wala. Nasa ibang dimensyon si NB. So, DT predicting Ninja Boogie's position in the paint and now would be able to run away safe and sound. He has the healing salve anyway. Pero tatakbo na lang siya. Ninja Boogie, maabutan ba niya? Where's the stun? Right click na lang muna. Actually, it's a good move from DT. Not immediately activating the healing salve. Kung hindi, makakancel yung pihadong-pihado. Pero ito, it can be transitioning into a good gang coming in. Fly Solo in the position right now. Mag-RNG ba? Right click. 50 seconds before the incoming rune. Rio trying to have the stun from NB. Makukuha ba niya? Mas mabilis ang kamay ni Rio dito. DT, mga kapatid ba, humabol with the heal. At napatay ni Fly Solo dito. Si Ninja Boogie, Rio might be next. Meron bang mana dito? Wala pa. Spider Pig, just in the nick of time, naka-haste pala siya dito. Harangan na mga kaibigan na Black Air 9 again. JS with the perfect opportunity to use the Venomous Gale. And this is a force sorry mula sa Action Arena. At ganun-ganun lang yun. Ganun-ganun lang yun. 4-0. Everything going towards Action Arena with that easy with that first blood. Tapos tuloy-tuloy na pambababoy mga kaibigan. Now JS kumbaga parang pretty much stoked right now. Earthshaker bubuhay na ba niya? Oh, malapit na to. Arcane na to kagad. My goodness. Grabe naman. 3 minutes Arcane. At ito umaatake ang Red Koala, Red Panda pala. Na mukhang, ano ba to? Mukhang raccoon. Naku mo, patay ka diha. Rapi, pwede mag-go dito. Pero hindi. Si Spider Pig mas malambot. Ina-attack siya dito. Right click pa more. Jed trying to help, but it's a little bit too late. 3 seconds before the next Astral. So he can really save his teammate right there. Immediately going for level 2 Essence Aura for him to be able to spam the Arcane Orb and the Astral Imprisonment. But still not able to prevent Venge and Lone Druid from casting their spells. Score is now 4-1. Vengeful Spirit. Namatay pala yung courier nila. Sino pangtas? Ha? Okay. Nung kanina, nung lahat ng nangyayaring kaguluhan, napitas pa pala ng Action Arena yung courier. I'm sorry, I wasn't able to see that. Pero okay lang yan. We're down at 4 minutes in. But you can see in the last and the nice department lamang dito si Fred. Pero that is not our story right now. 4-1 ang score. AK-47. Ito, gagank ba sila? Natin. So far, level 5 na si Outworld Devourer. Actually, maxing Essence Aura first. Grabe naman, iba ng trip talaga nila dito. Gusto nyo lang magparami ng mana pool. Good move, I guess. Rio naman at level 5. Pero ang lakas ng pressure play coming in from Venomancer with at level 3. Plague Ward. Look at that pushing. Sobrang cut steal. Hindi siya makalapit. Ang puhuli ka balbon. Natakot si Rio mga nagpabasa-basa siya dito. Pero may stun na naman mula dito kay Fly Solo and that immediate Arcane Boots giving Action Arena's mid player that resource to harass the hell out of Rio. So ganun lang dito ang nangyayari. Kapag walang mana si ito madami my goodness. Huli din si Rio. Grabe, hindi siya makabanat dito. At ngayon, dahan-dahan lang kinakante. Ang kati, sir! Staninin. Lalak ba dito si Rapid? Lagyan siya na malitik dito. The stun would be there. It's just a matter of time before Zay can kill him. Spider-Man will take in that last hit. Oh, no! OD Alcacid might die right now. Nabaliw ang kuya mo. Ayun, naging yellow. Pinatay. Ni Derp. Wala dumadavay na Medyo maasim ng konti. The score is now 5-2. Right in favor of Action Arena. Muna yung Ring of Aquila ni Bueno Mancer dito. At ito talagang gamit ni Bueno Ang lakas niya mangharas, malakas siyang manginis. And if your hero doesn't have an innate regeneration spell, you're pretty much doomed. Kasi sobrang kati ng lason Dagtang lason entertainment yan So mamaya 6 minutes we were gonna be checking kung kamusta na kanilang net worth individually. But I can safely say na Action Arena has this game in the book. In the case na magtuloy-tuloy ang kanilang snowball, if you would look at it, Lone Druid would be able to push out later pa
Samantala si Bueno, online na ngayon, level 4 Bueno, okay na. And look at this, hindi siya kumuha kagad ng kanyang Poison Nova. He knows at di pa niya kailangan yan ngayon. And fact check lang tayo, Venomancer is a good counter against TA, immediately removing the refraction stacks. At asa ka, uy, nagpa-invis, wala silang detection. Pero wala. Nalalason mga kaibigan, kawawa naman ang kuya mo namatay nang hindi inaatake. Look at this. Venomancer being the quality draft mula dito sa Action Arena. Naku, huli pa dito ata. Hindi natin makatakbo si DT. Yun, tago. Pero Stanini would be there just in the nick of time. Ninja Boogie knows how to check a freaking faceless void. So, dun nakikita yung kagalingan dito ng Raid. Actually baiting yung time walk, and then after using it, waiting for that opportunity to just stun lock, and then simple right click would do the trick, killing DT. But it doesn't really matter since I think lamang pa rin dito ang Action Arena. Look at this, 3.3k para kay JS, 2.9 para kay Jed. And this Outworld Devourer only died once in comparison to TA na namatay din once. Sorry na, pero wala eh. Mas masarap ang farming dito ni Zay. And yun ang pinapakita ng mechanics ni Jed. Tingnan natin, di ba naman tapos ang laban dito mga kaibigan. If Fred can actually secure an early Desolator, this can mean an early push, or maybe a Blink Dagger is his assignment number 1. Well, nga, Zay kanina mahuli dito. Rappi going for the stun. Look at that wrap around tactic mga kaibigan. Rappi is pretty much dead right now. Walang nagawa yung Oso. Tinawag niya pabalik, pero patay Diha dito. Grabe naman. Spider Pig actually rotating. At si Derp dito pumasok. Wala pa siyang ulti. So no level 6 is actually useless. Ancient pa siya nalock. No, nagkamali pa ng stun. Pero okay lang yan. Okay lang yun. Hindi masama. Pero sa ngayon mga kaibigan, mukhang magpupush lang dito ang Action Arena with the help of the screen coming in from Fly Solo and Spider Pig. You can't really get close to Outworld Devourer. Either papalubugin ka ni Jed or papalubugin niya yung sarili niya, tapos sasalubungin mo yung dalawang stun. Diba? Right now, Arcane Boots is up and running for both supports ng Action Arena. Ito, pinalubog na. Abangan ang susunod na kabanata. Nag-lay down ng konti ang stun. Pero okay lang yan. The lockdown from Rappi would be here. Naging yellow. Si Zay. Jed might be in danger. Pero dahil kami from Spider-Pig, may darating dito. Sino kaya ito? Abangan natin susunod na kabanata. Nahuli si Spider-Pig. Dead. At nagtawag ng APA. Tumitipi si Zay. Oh! Stun to save mula kay Fly Solo, para hindi siya mapatay dito. At si JS, tingnan mo yung pressure. Nabaliw si Ryo. Stop it. Paano ako lalapit, JS? Sabi niya, paano ako dito? Asa ka, boy. Wala magawa si Ryo. Usually, sa mga ganitong sitwasyon, magkaka-relic na siya pero hindi siya makapwesto dito. Let's just bank on the idea na baka may stacks ang Team Rave. Ay, naku, wala ditong, walang naipon. My goodness. Ryo dito. We go online later. Hindi pa ngayon yan. DT naman, securing that Iron Talon for him to be able to farm yung mga neutrals and actually steal kung sakasakali may stacks dito ang Team Rave. So everything is going in favor of Action Arena. Look at this. He's just spamming his Venomous Gale versus the Nagasarin Illusions. Alam niya, tatlo sila na merong Arcane Boots. Mana Pool City. Wow. Samantalang ito, kumawa ka naman TA. Baka gusto mong magka-item. Pero naman si Zay, mga kaibigan, with spa, pumuli siya ng drums. So, hindi siya rush Atos or rush 4 staff. Pinalubog para tumakbo, binasic. So, yun lang. All these defensive plays coming from Action Arena, kapag may lumapit, diba? Kapag hindi mo dinepensahan, ipupush kayo. So ngayon mga kaibigan, wala tayo magagawa kundi tignan kung paano dahan-dahang kalmutin ang base ng Rave. Gumagawa dito si Spirit Bear pero wala siyang item. No Midas as of yet. Meron na bang Midas? Ayun, nabuo na. Pero hindi pa niya dinadala mga kaibigan. Ayan, pinapabitbit na. Pinabalik na yung courier. Let's see. Gagang sila dito. Sabi na tapos na ang mid. Nagkamali ang mga Mayans. Mukhang kailangan na natin i-push naman ang bottom lane. At anong gagawin mo?
isang long range stun, isang multiple stun, isang boglu, at saka spaghetti pababa. Oh, tapos may wards pa, di ba? Gago, paano ka lalapit? Tower is under Di attack. ba? Oh, ayun oh, nabaliw eh. Sabi ni NB, guys, help! Please! What do? Oh, so, sabi nga ni Alma Moreno, dasal lang talaga. Diba? So, alam mo, kung Rappler ako, on a scale of 1 to 5, ang score nila 0. Parang yung binigay ng Rappler na score kay Binay. Anong klase yun? Middle tower is under attack. Natuwa ako dun sa score ng Rappler eh. Ang score nila 1 to 5. 1 very poor, 5 very, very high. Binigay nila kay Binay, 0. Ano yun? Nag 1 to 5 ka pa, pero mamaya na yung kwentuhan tukol dyan. Nabuo na ba yung Midas? Ipaabot mo naman. Ayun. Naku po yung bear, mga kaibigan, nagbabadya dito. Umugat, pero the chrono para kay Rappi. Nasa ng death ward. Perfect timing and he is dead. Farm pa. Dumating si Fred, gusto niyang gumusto dito, pero Stan is still up and online just to stop Fred from his tracks. And while that is happening, Ninja Boogie would be dead in the hands of Jed. Dumating naman dito si Derp. Sabi niya, igaganti kita best. Meron na siya ditong Urn of Shadows. Level 6 na also up and running. Pero the story of the day is they can't really do anything versus the push of Venomancer and cohorts. At ngayon, tingnan mo, mag-mechanism na si Jonas. Hindi, naghihintay lang ng 90 seconds para magkaroon ulit ng second chance na makagamit ng kanyang Chronosphere. And if the Chrono is up, most probably Death Ward is up. So sure bells, may mamamatay mga kaibigan with the purple combination, mga tropa beast. The Barney is real, the Grimace is real. Si Barney, si Grimace. Eh, sigurado may mamamatay, di ba? Abangan na. Pasensya na if my voice is cracking. Ganun talaga kapag kulang sa tulog. Sorry na. Metodo, OD's strat dito is just drop the bear. Pag tinanggal mo yung bear, usually naman kasi binibigay mo yung items, di ba? Si LD, he puts the items into the bear, not really in himself. Kaya kapag pinalubog mo yung oso, di ba? Edi automatically remove siya from play. That's 4 seconds of ample time. Ito, apat na tinaman ng Venomous Scale. Where is the chrono? Hindi na kailangan gumamit na lang ng time dilation dito. At napakakate ng poison dito. Song of Balance mula kay Rio, pero the damage is still happening. Nawalan ng buhay si Fred. Puputok ang Maledict. Puputok ang Maledict. Uy, buhay pa. Pero magkikick in yung poison. Uy, buhay pa. Level 1 poison lang ata si Bueno. Oh, level 3 pala, sorry na. Pero grabing kati, nakita mo, Poison Nova Maledict pa lang yun. Paano pa kaya pag nalagyan mo ng chrono yun? Siguradong sabog ang pechay ng Team Rave. And you can just imagine that skills being employed in a 5v5 situation. Kasama mo pa yung Spaghetti, the Sanity's Eclipse. Parang album ng Dream Theater talaga. Sanity's Eclipse. Ito, wala pa rin dito, wala pang Radiance, sitting at 3.3k, pero pag namatay siya, malaking bagay ito. Ninja Boogie swapping his ally para malayo sa peligro. And now, Ryo Hasegawa would have a second chance of farming. At pinatay talaga, tatlong uy, arak ko po! Oh no! Ninja pa si Fly Solo, may blink dagger siya dito. It's spotted right now, I think. So 14 minutes arcane blink dagger coming in from Fly Solo. Saan nila nakukuha yung farm na yun? Oh! Boom! Sabog! Boogie ba? Boom! Shakalaka! At ngayon nakita na ng Rave. Oh my G! May blink na si ES. Ano pang pwedeng gawin? Hindi na nga kami makalapit. The screen is real. May pinalubog dito si Fred. Nagpatama. Patay ang 99.9% ng germs. Nahuli siya dito pero may stun coming in from dito. Tatakbo si Jed. Oy! Chrono! Nag-mintes! Double mintes gaming! Fred humahabol. May blink siya. 3, 2, 1. Pwede naman siya ng time dilation, so the delay of cooldown is working in favor of Action Arena. Boom! Spaghetti pababa at patay si Fred. Siya na nga ang humabol. Siya pang namatay. My goodness. Grabe. Siya na nga ang nagmahal. Siya pang nasaktan. Hikes. Grabe naman si Jed, oh. Wow. Naka-hand of Midas ang kuya mo. Oh my G. So ngayon, Action Arena
hawak ang laro sa kanilang kamay. Samantalang ito, wala, blink dagger ang puhunan. Ito naman, di pa makapag ano. Ay, meron na si Rio. Makabili ng relic. And then, the next item would be the Radiance. And that's the time for Rave to actually outpush Action Arena when the situation calls for it. Jesse Bash Chrono ba yung ano? Jesse Bash Chrono, what a player. Yun ba tawag sa ganon, mga Drawa Peeps? Shouts nga pala kay paring Bash. Belated happy birthday. Mas maangulo dito. Naku po, patay ang oso. Easy 400. Easy 400. Uy, nakasigaw. Pero patay sa laso niya. Naku, si DT. Nagbabadya. Ang kuya mo. Makatakas ba siya? Nice death ward to screen and stop them from their forward motion. Ultimate would be dropped by the Venomancer, only catching Ninja Boogie, but still the screen is real. Look at this. Hindi ka makalagpas. Nahuli ka ng Philippine Area of Responsibility. Hindi makapasok ang mga in-check. Pinalubog ang isa. Yung oso pinagtitipan dito. The stun would be there. Ito na po ang lockdown sa Pinas. And welcome to CC. Welcome to Pinoy land. At grabe ang control dito ng Action Arena. Alam mo, pinangatawan nila yung pangalan nila. Action, ma-action. Tas Arena, this is their house, yo. This is my stage. Oremo stage da. Sabi nila. Naku po. At ngayon, ito na nagpupush sila. Tier 3 is now in danger. Rave, what can they do? Ito pwede na gawin. Ice Bucket Challenge connecting. Tinaman ng 5. Pero what is their follow-up? No song. As of yet, no other... Go ata sila. Yun nga lang, minik na. My goodness. At wala silang pakialam. Nagpupush dito. Ayun, tinawag na si Rio. Let's see, paano pwede nyo gawin? Ang daming wards, my goodness. Wala, ang daming ahas, Bulate Gaming at ngayon nagpupush sila dahan-dahan. Melee Barracks in danger. Rappi just hiding in the corner, mga kaibigan. Si Rio dito nagpapabadya dito, pinalubog. Trying to use his Radiance to their advantage, but they cannot really do anything else right now. Melee Rax is good as dead. Chrono sa dalawa, catching Rappi. Boom! Spaghetti! Oy, pero may song nga lang, a little bit too late. Let's see, ito, pwede ba lang gumawa dito, Fred. Ang ganda ng ano dito, ng heal, pero it's not working. Uy, ang ganda naman ng ulti ni Fly Solo, pero it's a little bit too late. Ito na, patay para sa kanila. Fly Solo is now dead thanks to the Radiance burn. Derp can actually kill Spider Pig. The defense 1v1. He just got a real match. Pero wala, joke lang, wala, patay din siya. Rio dito, mga kaibigan, the Soul Survivor, the Dolph Ziggler of Dota. Wasak na ang range racks. Melee racks might be in danger, pero Rio is here to save the day. Grabe. Whew. So ngayon, ito ang pintas ko dito, Action Arena didn't back out nung tinamaan sila ng Ice Bucket Challenge. The mere fact na tinamaan sila ng ng Ice Blast. Dapat, na yun, courtesy call Let's go back, guys. Hindi natin pwedeng i-pursue to. Kahit na meron kang Guardian Grapes, ano gagawin yan, boy? Diba? Chrono was there. It was good. They were able to kill Rappi, pero the Song of Balance, ang tawag ko talaga dyan, Song of Balance, hindi Song of the Siren. Kasi, wala, daya So, the Song of Balance actually ruined everything for Action Arena. Getting them in a precarious position for Team Rave to abuse. Remember, this is their high ground Bahay nila yan So, mas alam nila mas gamay nila yung ruta para abusuhin. And, to actually destroy yung isinimulan ng Action Arena. And without the wards, without the serpent, the plague wards to control the battlefield, to control the area, wala silang pwedeng gawin. Kundi saluhin yung Melt Strike nito ni Temper Assassin. Naku, nahuli na si Ninja Boogie, mga kaibigan. Ang ginagawa mo kasi dyan, mukhang Roshan para sa mukhang Roshan para sa Action Arena, pero di pa nila gagawin. Meron silang pang Rush Boy, meron silang Venomancer. Pag gumagana ang ulti kay Roshan, gumagana din yung Plague Ward, Poison Nova, Poison Sting at saka Venomous Gale. Actually, pwede mo nga mag-solo Roshan si Venomancer. Pero ang problema nga lang, wala siyang skill, mauubos lahat. So ngayon, Action Arena is just trying to knock on Heaven's Door, samantalang Rave, mga kaibigan, the defense is real. Hindi natin pwede nilang gawin. Pero sila ditong Naga Siren na nakabuo na sa wakas ng kanyang Radiance. Yung courier! Hoy! Oh my G!
Si Axolotl! Tower is under Nilakaran mga kasabi ni si Price Hall, mabi nag-jogging papalapit. Sinapak. Grabe, saksak patalikod. Hindi nilapitan niya, naglakad siya, walk in. Walk in sa pack. Walk in sa pack. Binastos mga kaibigan. Si JS nagbabadya dito. Pwede siya mag-ulti kung sakasakali. Pwede niya mapit dito. Oh, may spaghetti sila. The slow. Rappi trying to control the field right now. Ice bucket challenge gonna hit 3 guys. Pinalubog ang sarili. Medyo late lang ng konti. Abangers na yan. Nag-stun si Flysol. Nagbintis na naman. Uy, agay. Matsyakit. Alright. Nadaman niya. Nahati sa kalahati. Hindi natin. Kung pwede gawin dito. Nag-regenerate lang sila. Salamat sa heals coming in from Witch Doctor. Witch Doctor is actually 100 gold away para sa kanyang Aghanim Scepter. Ito na, sabi niya, bebenta ko na yung TP ko. Ayan. Yung stick niya, ibebenta. Ayun. Aghanim is now finished. So, it's just 1 chrono sabog. Natin. Ito na, kakaalaman na dito mga kaibigan. Inuhuli nila, nakataas ito si DT, removing the debuff. Ito na. Ito na, isang clash lang. Isang clash lang ang kailangan ng Action Arena para pasabogin ang pechay ng Rave. Let's check the buyback status. At ngayon nagpupush na sila. Ayan. Ano ginagawa? Nagtatago lang sila. Song of Balance. They're waiting for it. Pumasok na! Oops, hindi. Wala pa. Sila. Oy, napushan nila. Yun ang problema ito. Nako. Mission accomplished. Takbo na! Naku, go pa! Oh! 3-man chrono! 2-man. Sorry na, bes. Ulti. Medyo nasa malay kami pero bumabounce yan, boy! Bumabounce yan, boy! Song of the Silent, but still you're gonna die from the poison. Grabe, kumanta ka na nga, namatay ka pa. Rappi ni right click ni ano dito, OD Alcacid. Patay ang oso. Patay ang lahat. Pero for ano, ay, may, oh! Echo Slam! Pinasabik sana may Echo Slam pa. Huli dito ang Rave. Tatlong patay, sure na sure. Pang-apat na ba si Fred? Let's see. Patay si ES. But doesn't really matter. Since tuloy-tuloy ang chasing power. Where is the push coming in? Mag-push pa kayo dito. Grabe ang ginagawa ng Action Arena. Wow! At walang nagawa si... Ito. Hindi niya madadodge yun, boy. Pero pumasok, Fred. Gusto. Pero you can't really have an answer for the Plague Wards. And this Outworld Devourer na is too fat. My goodness, Rod of Athos. And the GG would be called. Oh, how the mighty has fallen. Action Arena is your 5th team. Who's gonna be joining the ranks of the other qualifier winners para sa ESL 1 Manila PH qualifier. Congratulations sa kanila. What a game! Venomancer!